Hello guys! Ayan, so itong video to ay para sa mga first time na gustong mag-apply, magtrabaho dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So guys, meron lang akong mga ilan na dapat nyo i-consider pag mag-a-apply o magtatrabaho kayo dito sa Singapore bilang isang DH. Yung unang-una po, dapat hindi kayo buntis. Kasi po paglapag ninyo ng airport, meron po talagang susundo sa inyo para magpa-medical. So, dapat hindi kayo buntis. And then, second po is kung may health issue kayo. Kung may health issue po kayo, dapat sa interview pa lang, inamin nyo na sa employer nyo, naging honest na kayo. Kasi po, once na, katulad nga na sabi ko kanina, pagdating nyo dito, may medical agad din kayo. Dadalhin agad kayo para magpa-medical. At matitrace at mati-check naman po nila kung may health issue kayo. So, kung may tinitake kayo na medicine, maging honest kayo sa employer nyo kasi wala namang problema kung may ganun kasi nakadepende naman sa employer natin yun kung gusto tayong tanggapin or ano, at least naging honest tayo, wala tayong tinatago sa kanila. Ang pangatlo po is kung mayroon kayong problema sa mata, katulad ko, ayan. So, kung meron kayong problema sa mata guys, dalhin nyo po yung salamin nyo kung meron man, or kung sa Pilipinas pa lang naman, nagpapamedical tayo, mache-check naman na nila yan kung meron tayong problema sa mata guys. Kung meron kayong problema sa mata, sa Pilipinas pa lang po magpagawa na kayo ng salamin kasi guys, mahal po dito sa Singapore magpagawa ng salamin. Pag kinonvert sa pera natin, syempre ay naku aray. Swerte mo na lang kung pagdating mo dito na trace na may problema kayo sa mata at ipapagawa ng employer yung salamin para sa inyo. Napakaswerte nyo kasi first time nyo palang pupunta tapos sasagutin na ni employer, di ba? So yun, kung kayo at alam nyo sa sarili nyo may problema kayo sa mata katulad ko, magdala na lang po kayo ng salamin kasi minsan baka ito pa yung dahilan para magka-problema tayo sa trabaho kasi based on my experience po, ilang beses ko na rin naranasan talaga na nahilo ako, na parang nasusuka ako nung hindi ko to suot. So ang ginawa ko lang, sinuot ko lang siya, yun, nagiging okay na. Pero minsan naman, alam naman natin, hassle din talaga magtrabaho nang nakasuot ng salamin, pero no choice kasi nga may problema tayo sa mata. So yun, manigurado na lang tayo kasi nga pagka nagkaroon tayo ng problema sa hindi lahat kasi na idadaing natin sa employer natin na masakit ang mata ko, gusto ko magpahinga, yung ganun. So dito po kasi trabaho. So kung kaya nyo masolusyonan yung mga problema nyo na katulad niya na may problema kayo sa mata, nyo na po, gawan nyo na ng paraan. So yun, kung may salamin kayo, dalhin nyo po yan dito. Tapos, ang pang-apat po is yung about sa ngipin. Ayun. Kung may problema kayo sa dental nyo, may dental issue kayo, ayun. Sa Pilipinas pa lang po, magpabunot na kayo, magpapasta na kayo, magpa-cleaning na kayo, at lahat na ng pwedeng gawin sa ngipin nyo. Actually, ako po ay merong bungi dito. So, yun. May problema po ako dito sa ngipin. Pinatanggal ko yan nung nasa Pilipinas pa lang ako bago ako pumunta dito. So far naman hanggang ngayon, 4 years ko na dito, hindi ko pa naranasan sumakit ang ngipin ko. Pero meron ako mga ilang kaibigan na naranasan na magpabunot ng ngipin dito. So medyo iba po pag kinonvert yung natin. At swerte nyo na kung sasagutin ni employer yon. So kayo pa lang po sa Pilipinas pa lang, ipaano nyo na yung ngipin nyo, ipa-check nyo na. Ako pinabunot ko na nung nasa Pilipinas pa lang, pero nung nandito na nga ako kasi hindi ko na ma-expect na mag-extend ako, so bala ko talagang ipapustiso to. So nag-inquire ako sa isa sa pinakamurang dito, clinic dito, at saka may consideration sila sa mga working permit holder lang, sa mga DH na katulad natin, pero still pag kinonvert ko po sa peso, mahal pa rin kasi yung denture base nila, matawag doon, yun ba yun? $110 SG dollars. So pag kinonvert sa peso is nasa 4,000 po. plus 10 per tooth. So ibig sabihin, ang $10 kasi dito is nasa 41 pesos. So biruin mo yun, 410 bawat isang ngipin. Ilan to? So sabi ko, sige, pag-gawin ko na lang ng Pinas, tsaka ko na lang to ipapapustiso. Kasi pero kung siguro kung
sobrang nakaka-affect na to sa sa trabaho ko, na yung parang pagka sakit-sakit na or hindi ako makapagtrabaho dahil dito. So no choice ako, whether you like it or not, kailangan nyo talaga or kailangan ko talaga na ipa-postiso to. Pero since wala naman, okay lang din naman kahit wala ko niyan. So yung parang lang naman tingin sa akin yung parang conscious lang naman ako na yan, may bungi ako dyan, pero pagdating naman sa performance ko sa trabaho, hindi naman siya nakaka-affect, so okay lang. So yun, pag-uwi ko na lang siguro ng Pinas kasi nga medyo kuripot ako. Lagi kong kino-convert magkano dito at saka yun. So kung kayo guys, may plano kayong magpunta dito sa Singapore, kasi alam naman po natin ang cost of living dito sa Singapore is medyo mataas. So kung yung mga katulad niyan, yung una, kailangan pagpunta kayo dito, hindi kayo buntis. Pangalawa, dapat kung may health issues kayo, maging honest na agad kayo sa employer nyo. Pangatlo is yung kung may problema kayo sa mata, kung kailangan nyo ng salamin, sa Pilipinas pa lang magpagawa na kayo, kasi kung dito sa Singapore, Diyos ko Lord, magkano ang conversion. Tapos yung pang-apat is yung sa dental natin, kung may bulok tayong ngipin, or kung alam nyo kumikirot na yan, kung alam nyo na hindi na mag-last yan hanggang sa patapos ang contract natin, at tingin natin is dito natin to ipapabunot, nako, pabunot yun na po sa Pinas, kasi iba po talaga, mahal po talaga dito. So yun lang, sana kahit pa paano nakatulong yung aking video. Bye bye.